Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Kakaibang remote na in-order ng isang ina online, ibinida ng kanyang anak. Delivery rider na ininaan sa videoke ang pagtatawag sa may-ari ng parcel, nagpa-good vibes online. Ipinamahaging food packs sa mga residente ng Pasig City, tinawag na sosyal ng mga netizen. Inipong 800,000 pesos ng isang lalaki, naglaho dahil umano sa pagsusugal. Publicity stunt ng isang Indian-based wellness company patungkol sa stress survey, binatikos online. At 4-day work week ipatutupad kasunod ng mababang birth rate sa Japan. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, naging biruan online na dapat hiwalay ang social media ng mga matatanda dahil ilan daw sa kanilang mga ginagawa kung hindi nakatutuwa ay ikinahihiya raw naman ang kanilang mga anak. Ngunit kalaunan, tila hindi na lang social media ang kanilang napasok, pati online shopping na rin. Gaya na lamang ng ibinida na new purchase ng ina ng isang netizen na kinaaliwan online. Kung ano ito, alamin sa trending report ni Rose Babiera. Iba-iba ang papel na ginagampanan ng mga nanay sa loob ng tahanan. Mayroong guro, guidance counselor, tagapagluto, doktor at minsan pa nga ay interior designer. Sila kasi ang kadalasang nagdedesisyon sa mga disenyo sa bahay at ayos ng mga gamit at appliances. Kaya naman, nang mauso ang online selling, isa ang mga nanay sa mga suki ng mga homeware shops online. At dahil sa ilang pindot lamang ay mabibili nito ang mga nais at hilig, dumagsa naman ang mga nakakatuwang kwento ng mga anak sa online purchases ng kanilang mga magulang. Gaya na lamang ng in-upload ng isang netizen na larawan ng remote control na nakabalot pa ng remote control cover. Ayon sa uploader, binili raw ito ng ina sa isang online shop. Kinaaliwan naman ito ng netizen dahil ang cover ng remote naka-lace at may disenyo pang oso. Hindi naman nagpahuli ang ilan pang netizen sa comment section na ibinida rin ang kaparehong remote cover na binili rin ng kanilang mga ina. Dahil sa cute na disenyo, hindi rin napigilan ng isa pang netizen na magkomento na para raw itong dadalo sa binyag dahil sa lace fabric na designs nito. Hirit naman ang isa, very demure at very coquette ang remote. Habang ang isa naman, nag-iwan ng mga katagaan na "Tell me you're a Filipino without telling me you're a Filipino", na pinahihiwatig ang pagiging tatak Pinoy ng isang kabahayan na may mga ganitong uri ng kagamitan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, bukod sa matinding init o kaya na may ulan na sinusuong ng mga masipag nating delivery rider, nariyan din ang pahirapang pagtatawag sa mga customer. Pero mukhang di na yan naging problema ng rider na ito mula Laguna nang tila magkaroon ng light bulb moment ng matanaw ang isang videoke sa labas ng tahanan ng hinatira nitong parcel. Ang trending video at kwelang hirit ng netizens tutukan sa report na ito. Umani na ng halos 1 million views ang TikTok video ng isang delivery rider. Paano ba naman kasi si Kuya Rider abay tila nagkaroon ng light bulb moment para matawag si customer nang matanaw ang isang videoke sa labas ng bahay ng hinatira nitong parcel. Kita ko ba dito? Te, parcel, te. Tao po. Tao po. Yung nakabidyo okay pa, social nila. Nakabidyo okay pa.
Ang uploader, kinilalang si Jemerson Maghirang mula San Pablo City sa Laguna. Say nito sa caption ng post, abay mas maganda raw pala yung may videoke para mas marinig siya ng may-ari. Dahil naman sa paandar na ito, agad bumuho sa mga kwelang komento ng netizens. Hirit nila, andiyan ka na pala, di ka pa kumanta. Biro pa ng isang TikTok user, dapat nakascore daw muna ito ng 100 sa kantahan bago pinareceive yung parcel. Habang may humirit pang, ate, lumabas ka na, napapaligiran ka na ng mga parcel. At say para mga netizen na ito, abay, mukhang may handaan dahil sa nakahandang videoke. Kaya naman kwelang payo nila kay kuya, nakikain na rin daw sana ito. Para sa ating next trending story, usap-usapan sa social media ang ipinamahaging food pack sa mga residente ng Pasig City. Pero hindi raw po yan dahil sa may muka ito ng politiko, kundi dahil sa tinawag na sosyal ng mga netizen ang mga produktong nakalagay sa loob nito. Kung ano nga ba ang mga yan, silipin natin sa trending report ni Millie Borja. Inulan ng papuri ang mga natanggap na Christmas food pack ng mga residente ng Pasig City para sa Pamaskong Handog 2024. Sa ibinahaging larawan kasi ng isang netizen sa social media platform na Reddit, ipinakita nito ang mga produktong laman ng tote bag. Kalakip ang caption kung saan nagagalak ito na makita kung paano maayos na ginagamit ang kanilang mga tags. Sa loob ng tote bag, makikita ang mga kilalang brand ng mayonnaise, canned goods, isang spaghetti pack, condensed milk, at ilang piraso ng branded na chocolate powder. Marami tuloy ang mga netizen na tila natuwa rin sa laman ng food pack. Mayroong pinuri ang pamamahagi ng mga produktong galing sa mga disenteng brand. At ang komentong yan, umani rin ang samot-saring replies. Ang isang ito, hindi napigilang ikumpara ang mga politikong inilalagay pa sa mga packaging ng ipinapamahaging produkto ang kanilang mga muka. Sumang-ayon naman ang isang ito at sinabing kung ang ginagastos na pagre-repack ng brand ay ibinilalan sana ng karagdagang item. Siyempre, marami pang nagustuhan ang inisyatibong ito ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasig. At sinabing bagamat hindi ito ganon karami, makakain niya ito ng taas noo, lalo na't alam niyang ginagamit ng tama ang kaban ng bayan. Maging ang mga hindi residente ng Pasig, nakicomment na rin at sinabing maswerte ang mga nakatanggap nito at masaya sila dahil dito. Ang post, umabot na sa higit 1,000 upvotes at halos 100 komento. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Bet Responsibly. Isang paalala para sa mga nahihilig sa online gambling o pagsusugal online. Yan ay para hindi matulad sa ibinahaging karanasan ng isang 26 anyos na lalaking ito kung saan naglaho na parang bula ang naipon niyang 800,000 pesos dahil sa pagkatalo sa mga online casino. Ang buong istorya alamin sa report ni Rovic Manuel. Ibinahagi sa social media platform na Reddit kung paano ang inipong malaking halaga ay tila hindi na napakinabangan dahil naitaya na ito sa mga online casino. Yan ang ikinuwento ng isang 26-year-old na lalaki kung saan ang halagang 800,000 pesos na kanyang inipon sa loob ng 2 taon ay naitalo lamang niya sa halos 1 taong pagsusugal. Ayon sa kanya, nagawa niyang sunod-sunod na manalo sa mga online gambling game tulad ng baccarat, color game, blackjack at slots na umabot pa ng 1.8 million pesos. Inilagay niya pa nga ito sa bangko upang sana ay makabili ng sasakyan, ngunit kalaunan nagamit din sa pagtaya. Bagamat nakakabawi ng malaking halaga, ay gayon din ang laki ng nawala sa kanya hanggang sa umabot na lang ng 40,000 pesos at inutang na 20,000 pesos sa kanyang credit card. Itinaya niya yan sa roulette kung saan tuluyang naubos maging ang kanyang naipon ng 2 taon. Pagsisisi niya ay hindi niya na-break ang cycle kung saan ang tatay niya ay isa namang sabungero. Sa kwento niyang ito, nagpahatid naman ng simpatya ang mga netizen at sinabi na mahalaga na humingi na ito ng tulong, lalo na ang professional help.
Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, campaign gone wrong? Viral online ang isang kontrobersyal na Facebook post mula sa isang Indian-based wellness company na Yes Madam. Tampok kasi rito ang isang email na nagsasabing imbes na ang stress sa workplace ang tanggalin ay ang mga empleyado na lamang raw na nakararamdam nito ang sisantihin. Pero paliwanag ng kumpanya, parte lang daw ito ng kanilang PR campaign. Ang mga reaksyon ng netizens, alamin sa trending report ni James Galange. Isang viral social media post mula sa isang Indian-based wellness company na Yes Madam ang umani ng samot-saring batikos matapos ibahagi ng isang netizen ang nilalaman ng isang email mula sa kumpanya. Ayon sa naturang post, resulta raw umano ng inulunsad na stress survey ng kumpanya, ang email na naglalaman ng solusyon sa stress sa trabaho, ang pagsisante sa mga empleyadong nakakaranas nito. Bahagi pa na naturang email, layunin ng akbang na ito ay upang hindi makaabala ang mga stressed employee sa kanilang mga kasamahan na siya namang hindi nagustuhan ng mga netizen. May nagsasabing nakakabahala raw umano ang ganitong paraan ng pagtrato sa kalagayan ng mga empleyado, lalo na't mas mahalaga ang pagbibigay ng suporta kaysa parusa, lalo na sa panahon na stress ang isang tao. Ngunit kamakailan lang, naglabas rin ng pahayag ang naturang wellness company at sinabing bahagi lamang daw ito ng kanilang public campaign na may layuning bigyang pansin ng seryosong usapin ng stress sa trabaho. Binigyang linaw rin nito na walang empleyado ang sinisante at iginita hindi nila gagawin ang nasabing aksyon. Sa halip, pinasalamatan pa nito ang mga taong nag-react sa kanilang publicity stunt at isang indikasyon raw ito na marami pa rin ang nagbibigay ng atensyon sa kalagayan ng mga empleyado sa trabaho. Bilang karagdagan, binigyan din ng kumpanya ang mga benepisyo ng kanilang mga empleyado tulad ng 6 days paid leaves, complimentary spa sessions at marami pang iba. Samantala, hindi pa rin nakumbinsi ang karamihan sa mga netizen sa ginawang kampanya ng Yes Madam. Ayon sa kanila, hindi ito angkop na paraan upang tugunan ng issue ng mental health at nanawagan sila na maging mas sensitibo sa sitwasyon ng bawat isa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, 3-day weekend. Simula nang mauso ang hybrid setup o new normal dahil sa COVID-19 pandemic, nakita ng marami ang benepisyo at ginhawa ng work from home, lalo na sa pag-iwas sa matinding trapiko. Kaya naman marami ang tila naengganyo nang i-anunsyo ng Tokyo government ang planong pagpapatupad ng 4-day work week. Pero ang hakbang na ito, hindi raw dahil sa problema sa trapiko, kundi sa mababang fertility rate ng bansang Japan. Ang buong detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Magpapatupad ng 4-day work week o 4 na araw na pasok kada linggo ang pamahalaan ng Tokyo sa Japan simula April 2025. Ito'y matapos maitala ng Health, Labor and Welfare Ministry ng Japan ang severe o malubhang pagbaba ng fertility rate sa bansa na katumbas lamang ng 727,277 na pagsilang noong 2023 mula sa huling tala na 758,631. Pinaniniwala ang patuloy na bumababa ang birth rate ng bansa dahil sa nakagisnang Japanese overtime culture. Ayon kay Tokyo Governor Yuriko Koike, pag-aaralan nila ang iba't ibang uri ng flexible work approach upang tiyakin na hindi makukompromiso ang career dahil sa kagustuhang bumuo na pamilya. Sa ilalim ng programa, pwedeng ipagpalit ng mga magulang ang kanilang sahod, kapalit ng maagang pag-alis sa trabaho para makasama ang kanilang mga chikiting. Babala pa ni Chief Cabinet Secretary Hayashi Yoshimasa, may hanggang 2030 na lamang ang Japan para baliktarin ang downward trend ng kanilang birth rate. Sa pag-aaral ng 4-day week global, lumabas na malaking tulong ang naturang flexible work setup para sa mas magandang work-life balance, kung saan nananatiling productive ang isang empleyado nang hindi napapabayaan ang kanyang personal na buhay.
Hunyo nitong taon nang mapabalita rin na naglunsad ng sariling dating app ang Japan para mahikayat ang mga residente na magpakasal at bumuo ng pamilya. Matatanda ang lumutang din ng usapin ng 4-day workweek sa Pilipinas, makaraang sumipa ang naitatalang hit indices sa bansa. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.